أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag na aklat na Al-Aqidah Al-Wasitiyah na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na ang nakalipas na diniscuss natin tungkol sa mga asma wa sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung tungkol sa mashi'a o tinatawag nating irada kauniyya al-qadariyya at irada syar'iyya diniyya. Kung ano ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang kapahintulutan na ano man ang kanyang naisin, walang sino man sa kanyang mga nilikha ang makakapigil nito, at lahat ng kanyang naisin ay mangyayari kapag ito'y kanyang ninais. Sa pagpapatuloy ng imam na sumunod na mga group ng aya ng Quran, puro aya ng Quran ang binigay niya rito, pagpapatotoo, pagpapatunay o pagko-confirm ng kamalian ng mga tao na nagsasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang ganyang uri ng katangian. Dito sumunod na ay yung tungkol sa asma wa sifat ng mahabba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal niya ang mga mabuting gawa, minamahal niya ang mga believer, minamahal niya ang mga katangian ng mga nilikha na gumagawa ng kabutihan. So kaya sa mga ilang aya na ito na ibibigay niya sa atin ay confirm ang tinatawag nating mahabba. At makita natin ang tartib o ang arrangement na binigay ng Imam rahimahullah na unang-unang binigay niya sa atin na grupo pagkatapos ng Surah Al-Ikhlas, pagkatapos Ayatul Kursi, pagkatapos inumpisahan niya yung mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa ilm, sa kanyang walang hanggang kaalaman. Pagkatapos isinunod niya yung mashi'a o yung kanyang kapahintulutan o kagustuhan. Dito naman isinunod niya ang mahabba. Dahil ang mahabba ito ay isang uri ng sifat al-fi'liyah. Handaan natin, ito ay sifat al-fi'liyah ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhtiyariyah. Anong ibig sabihin nun? Mga katangian ng fi'liyah ng Allah subhanahu wa ta'ala, aksyon na katangian sa kanyang mga aksyon o gawa na ikhtiyariyah, na merong choice. Ibig sabihin, halimbawa sabihin natin mahabba, gusto niyang mahalin, ayaw niyang mahalin. Minamahal niya ang mga mabubuting tao, ang mga believer, ang mga gumagawa ng kabutihan, makatarungang tao. Pero kung namumuhian niya ang kupor, ang mga kafir at gumagawa ng kasamaan. So kaya sabi natin, mahabba al-fi'liyah al-ikhtiyariyah. So meron siyang choice na binamahal niya yung mga gumagawa ng mabubuti, at kinamumuhian niya naman yung mga hindi niya binamahal yung mga gumagawa ng kasamaan. So ibinigay sa atin ng Imam rahimahullah, sabi rito unang aya sa wa qawluhu, sabi rito wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pangalawang aya sabi rito wa qawluhu wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Pangatlong aya wa qawluhu famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Pang-apat na aya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Panglimang aya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Pang-anim na aya fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbuna. Pang-pitong aya innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyan marsus. Panghuling aya wa qawluhu wa huwal ghafurul wadud. So kaya kung tingnan ninyo ang binigay niyang mga dalil, subhanallah, talagang napakatibay. Ibig sabihin, kumbaga sa dunya, jabal, napakatatag na bundok na hindi maaring tibagin. Kasi aya ng Quran na yung mga nagre-reject o nagdi-deny na hindi, halimbawa katulad ng Jahmiya, ng Mu'tazila,
at ibang mga sa Asyaira, na sinasabi na hindi maaring ibigay sa Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian o sipat na mahabba dahil yan ay katangian ng nilikha. Kaya lang, confirm sa Quran. Hapalat, sabi, wa ahsinu innallaha yuhibbu. Katotohanan, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang muhsinin, ang gumagawa ng kabutihan. Anong gagawin natin dito sa aya na ito? Sabi rito, at ginamit pa rito, innallaha taukid. Talagang sabi niya, verily, katotohanan, talagang pinatutuhanan niya na, sabi niya, minamahal ko o minamahal ng Allah ang gumagawa ng kabutihan. So kaya hindi talaga maaring i-reject ang ano ito. Kaya pinaliwanag natin yung mga tao na ginagamit nilang isipan na sa pag-intindi ng mga sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala, na akala nila kapag ginamit na yung ganyang uri ng katawagan, pareho na ng nilikha. Hindi, ibang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ba sabihin natin, mahabba. Ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kalk, lalo na yung mga believer, yung kanyang mga binamahal na mga nilikha, katulad ng mga anghel, ng mga ambiya, ng mga rusul, ng mga mu'min, na hindi katulad talaga ng pagmamahal niya sa may level, may manasil o may mansila, may baitang ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi, at ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi katulad talaga ng pagmamahal ng isang nilikha. Tayo kapag may nakagawa na sa atin ng pagkakamal, na wala yung ating pagmamahal sa kanila. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, the more na tayo ay, kahit tayo nakagawa ng kasama, pag nag-repent tayo, patuloy niya tayong mamahalin. Patuloy niya tayong mamahalin. So kaya sabi dito sa unang ayaw, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. So dito ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamataas na antas ng kabutihan. Kasi sabi nga natin, ang ahsan o ahsinu, ito ay isim tabdil. Ang ibig sabihin natin, Hussein, Hasan, Ahsan. So isim tabdil siya pinaka na. Kaya ang tawag to sa itkan o perfection ay ihsan. Na sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, an ta'budallaha ka'annaka tara. Na sinasamba mo na parang nakikita mo siya. So pinakamataas na antas ng baitang ng din. Dito ang tinutukoy dito, lahat ng uri ng kabutihan. Lahat ng uri ng kabutihan ng isang Muslim. Unang-una, sabihin nga natin, ang unang-unang kabutihan o ihsan na gagawin ng Bani Adam ay yung kanyang kabutihan sa kanyang kalik. Ito ang unang-unang, siya ay matatawag talaga na muhsin kapag ang level ng kanyang kabutihan, katulad na reach niya, halimbawa ng mga ambiya. Kasi may mga believer na nare-reach nila minsan ang level ng mga ambiya. Hindi naman ibig sabihin ka-level sila ng ambiya, kaya lang yung kanilang kabutihan na sila ay nagiging muhsin sa kanilang mga gawain, sa kanilang relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sa relasyon nila sa kanilang sarili na talagang iniiwas nila ang kanilang sarili sa paggawa ng kasamaan, ganon din sa kanilang kapwa at iba pang mga nilikha. Maging pagkakatay, tinuturuan tayong maging mabuti sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay magkakatay, ibig sabihin magkaroon kayo ng ihsan sa mga hayop na inyong kakatayin. Halimbawa, sabihin natin ng ihsan o kabutihan, umpisang-umpisa sa tinatawag nating mga fard, mga wajib na dapat nating gawin. Ito ang ang Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya ng husto ang mga tao na nagagampanan at natutupad nila ang mga wajib sa kanila. Katulad ba, kamsa salawat, 5 beses na pagdarasal sa araw at gabi. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na wajib talaga. Ang pagbibigay ng saka na wajib sa isang taon. Ang pag-hajj ng 1 beses sa kanyang buhay. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Qudsi, inna Allah ta'ala qal, man adali waliyan faqad adantahu bil harb. Wa ma taqarrabu ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aqtarabtu. O sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, walang higit na minamahal para sa akin magmula sa aking alipin na kanyang ginagawa maliban do sa
Ibtaradtu, ibig sabihin yung mga fard. Ibtaradtu alay. Wa ma yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. At pagkatapos ng fard, ng wajib, yung mga nawafil, mga voluntary, hatta ahibbu, hanggat siya ay aking mahalin. So, ibig sabihin, unang-una, talagang mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag gumawa tayo ng kabutihan, unang-una yung fard. Pagkatapos, sundan pa natin ito ng mga nawafil, mga voluntary, before and after na sala, ganyan. Halimbawa, pag-aayuno, Lunes, tsaka Huwebes, 13, 14, 15, at iba pang mga nawafil o tatawo na mga siyam, halimbawa, Asyura, Arapa, yung first 10 days ng Dhul-Hijjah, at iba pang mga voluntary na mga nawafil. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Qudsi na ama yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibba, hanggat siya ay aking mamahalin. So ibig sabihin, unang-una talaga dito ay ang fard. At ang pinakamagandang umpisa talaga ng isang believer, ng isang Muslim na paggawa ng kabutihan ay ang kanyang fajar. Kanyang pagsasala ng fajar. Dahil kapag ang isang believer nakapag-umpisa ng fajar, na siya ay nasa dimman ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-uumpisa ang kanyang araw sa napakaganda o ibig sabihin taas sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos magtatapos siya sa gabi, halimbawa kung siya ay talaga may kakayahan na tumayo ng qiyam, na ang Allah subhanahu wa ta'ala bumababa sa tulot al-layl at tinatanong niya ang mga nananawagan sa kanya sa hating gabi na kung meron kayong hihilingin, ipagkakaloob. Kung kayo hihiling, ipagkakaloob ang inyong kahilingan. Kung kayo ay, ibig sabihin talaga na ang paggawa ng kabutihan, unang-una ng Allah subhanahu ng isang believer, ng isang abid sa kanyang kalik. Pagkatapos sa kanyang kapwa. So yan ang mga tinatawag natin na banggit dito na Allah subhanahu wa ta'ala na minamahal niya ang isang taong gumagawa ng kabutihan, lahat ng uri ng kabutihan. Kaya hindi niya sinabi na dito na wa ahsinu innallaha yuhibbul yung gumagawa ng sala, halimbawa o nagsisiyam, saimin. So ibig sabihin dito lahat ng uri ng kabutihan nabanggit dito na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa aya na ito confirm ang salitang ang sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala na mahabba, yuhibbul muhsinin. Sumunod na aya sabi wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Aksito, ang ibig sabihin ng salitang aksito, ito ay ibig sabihin adil o justice. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi na naman dito, innallaha yuhibbu. Sabi naman dito, yuhibbu. Confirm na naman yung sifat na pagmamahal. Na minamahal niya ang isang taong makatarungan o adil. Na ang adil na tinutukoy natin dito sa, ibig sabihin sa ating muamalat, pakikitungo sa ating kapwa. Unang-una sa ating pamilya, sa ating karib, sa ating muamalat. Na ang isang, halimbawa sa ating karib, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating pamilya, sa ating asawa. Ito ay, ibig sabihin, justice sa ating asawa. Na kung ang isang tao, ang isang Muslim na lalaki ay merong higit sa isa na asawa, ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ikaw ay adil sa iyong mga asawa o sa iyong pamilya, so mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala isang taong muksitin. Ganon din, bukod sa tinatawag natin pakikitungo sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kapwa Muslim, sa hindi mga Muslim, ganon din ang tinatawag ditong justice o adil ay sa hakam, sa tinatawag nating pagpapatupad ng batas. Sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan, ganun din kung tayo ay tagapamahala ng batas o tagapagpairal ng batas, ito ay dapat nating ipatupad base sa adil. Kasi nilikha na Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan at kalupaan. Ito ay, kung titignan natin, siya ay kaim, siya ay nakabase sa katarungan. Hindi lupa lang, hindi balance. Hindi, langit at lupa, talaga magkapantay. So kaya, kung tayo ay, alam mo, sa ating pamilya, kung magdidesisyon tayo, alam mo, sa ating asawa, hindi tayo papanig sa isang panig. Kailangan kung ano o kaya,
Ganon din sa ating mga anak. Kung meron silang problema, kailangan gamitin talaga natin o sa ating mga kasamahan, sa ating sarili. Ganon din yung mga tao na mamahala, nagpapatupad ng batas. Dapat sila talaga ay patupad nila ang katarungan para sila ay mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi yung kapag involved na ang ating sarili o ang ating mga mahal sa buhay, so umiiral na sa atin yung emosyon at nawawala na sa atin yung kist o tinatawag nating adil o justice. So sinabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala confirm na minamahal niya ang isang taong adil na nagpapatupad ng batas. Pangatlong aya, pamastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. So dito sa aya na ito, ang pinaka talaga dito sa pinaka ng aya na ito ay yung tungkol sa pagtupad sa ating kasunduan. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang isang taong na kapag meron siyang pangako o meron siyang contract sa kanyang kapwa, ito ay nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hanggang sa yawmal qiyamah, kapag tayo ay merong kasunduan sa ating kapwa, Muslim man o hindi Muslim, kailangan ito ay ating tuparin. Sabi nga rito na Allah subhanahu wa ta'ala, ang tawag di sa isang tao na tumutupad, halimbawa nagwawapa ng kanyang pangako, kaya lang siya ay matatawag na isang taong may takwa. Sabi rito ng Allah subhanahu, innallaha yuhibbul muttaqin. Minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong merong takwa. So ang isang taong tumutupad sa kanyang pangako, tumutupad sa kanyang kasunduan, hindi niya sinisira ang kanyang akad o kasunduan sa kanyang kapwa, so siya ay isang taong may takwa. Dahil ang takwa, yung tumutupad o sumusunod sa lahat ng pinag-uutos at nilalayuan niyang bawal. Bawal sirain ang kasunduan. At dapat ang kabutihan, ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala na sundin ang ating kontrak o kasunduan sa ating kapwa. Sumunod na aya, sabi rito, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. So dito, dalawang katangian ng tao ang ibinigay sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, katotohanan, minamahal, yuhibbu, nandito na naman yung mahabba, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Na Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay tawab, na ang kanyang pagpapatawad walang hanggan. Walang hanggan, kahit paulit-ulit tayo magkasala hanggang yawmal qiyamah, hanggang dumating sa atin bago dumating sa atin ang kamatayan, bago lumabas ang ating kaluluwa, ang Allah subhanahu wa ta'ala patuloy na walang sawa sa pagpapatawad sa atin. Maging isang kafir o isang musyrik, kapag gusto niyang bumalik para tanggapin ang iman, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay tawab. Katratut tawba, ibig sabihin walang sawa sa pagpapatawad sa lahat ng kanyang mga nilikha. Lalong-lalo na sa mga taong believer na talagang minsan sila ay naging weak lamang, o kaya sila ay nagkamali, o kaya sila ay nagpwersa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad. Isa pang kataingian, di sabi rito, mutatahhirin, tahara. Ang tahara na tinutukoy dito ay manawi at saka hisiya. Unang-unang tahara dito, tahara ng ating iman, tahara ng ating akida, tahara ng ating paniniwala na walang anumang uri ng shirk ang ating relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasasambay natin siya na walang anumang uri ng bid'a at mga superstitious o mga mystery. Kailangan kung ano lamang nabanggit sa Sharia, yun lamang para tahara ang ating akida, tahara ang ating tahir, ang ating ibada. Ganon din, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na malinis bago sila pumasok sa ibada. Ito man ay hadat al-akbar o hadat al-asgar, na talagang dinidetalye sa atin Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago tayo pumasok sa ibada, kailangan linisin natin ang sarili natin, babae man o lalaki. Ito man ay may regla, ito man ay merong anumang uri ng najasat sa kanyang katawan, sperm man ito, bol o haid, o ito man ay wadi, madi, o anumang uri ng mga najasat sa ating katawan, dinitalye talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na mutahara kung paano tayo magiging tahir. Kaya ito ay dinuduan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagka siya ay natatapos mag-wudu, sabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pagkatapos yung nga, innallaha yuhibbul na ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nagawin mo ako sa mga taong patuloy na humingi ng
kapatawaran o nagtatauba at patuloy na tumatahak sa landas o nananatili sa tahara. Kaya maganda talaga sa isang Muslim para wag siyang malapitan ni Satan hanggat maaari siya ay laging nasa tahara. Laging nasa tahara. Lalong-lalo na kapag siya ay matutulog para wag siya talagang malapitan ni Satan at siya ay makagising ng pajar. Mag-wudu bago matulog at manatili sa tahara at basahin na lahat ng mga adkar bago siya matulog. Sumunod na aya, sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." O sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad, kung sila ay nagkiklaim na talagang minamahal nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ka nila. Anong kapalit? Yuhibbukumullah. Sabi nga ni Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir, nang ibig sabihin dito na salitang ng aya na ito na ibinigay sa atin sa Surah Al-Imran, ito ay mehna. So ito ay ibig sabihin ito ay pagsubok doon sa mga tao na nagkiklaim na mahal nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya para makamit natin ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin ang sugo. Sundin natin ang isinugo sa ating sugo kung paano ang pamaraan ng pagsamba na kinalulugudan at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo maaring sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi niya kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Waraditu lakumul Islam madina." So ang rida o ang kalugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano lamang pinadala niyang ang dalang din ng kanyang sugo. Hindi tayo pwedeng, kapag nagdagdag tayo ng ibang pamaraan ng pagsamba, hindi yun din na kinalulugudan ng Allah at hindi yun ang kanyang ipinadala na din na Islam at hindi yun ang dalang din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sinasabi ng mga, may mga grupo ng mga Sufi, sabi nila, hindi na kailangan ang propeta kasi pwede tayong dumirekta sa ating kalik nang walang hindi talaga tayo, ang pagsamba talagang direkta, kaya lang ipinadala sa atin ang pamamaraan. Ang tinutukoy natin dito, hindi tayo dadaan sa propeta sa pagsamba. Ang tinutukoy natin dito ay yung pamamaraan ng kung ano ang dala ng propeta. Sila naman, hindi lang sinusunod ang propeta, kaya lang dumadaan naman sila sa mga propeta sa pagdadasal nila o ibada nila o sa mga banal na tao. Kaya talagang maaring kung ang iba dyan ay hindi shirk o tinatawag nating bid'ah. Sumunod na aya, sabi rito, "Wa qawluhu fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbuna." Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa mga taong mga disobedience na mga Muslim, nag-claim na mga Muslim, o yung mga tao na abingan natin na hindi nila ginagampanan ang kanilang mga tungkulin sa Islam. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan sila at magdadala ng tao. Ibig sabihin, may mga papasok sa Islam, ya'ti biqaumin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maglalagay o magdadala ng mga tao o magbubukas ng puso ng mga tao na tatanggapin nila ang Islam. Biqaumin yuhibbunahum, mamahalin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at minamahal nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Itong katangian ng isang believer. Ang isang believer, isang mu'min, na sila ay mahal nila ang Allah subhanahu wa ta'ala higit sa lahat. Kaya sa kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, so makakamit nila ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay confirm na naman sa aya na nare-reject na mga nagkiklaim na sabi nila hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala magmahal. Sabi rito, biqaumin yuhibbunahum, biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum, yuhibbuna. So, paano natin i-deny itong aya na ito? Anong gagawin natin sa aya na ito? Sabihin natin, hindi pwedeng ibigay sa Allah subhanahu wa ta'ala katangian yan. Siya ang nagbigay ng katangian yan sa kanyang kitab. Sabi niya, ito, katangian ko. Paano natin i-reject yung ano na yan? Yan ang ginagawa ng mga ibang Muslim na ginagamit ang isipan na sabi nila, hindi pwede, biqaumin yuhibbuhum. Paano na ang gagawin natin sa aya na yan? Sumunod na aya, sabi rito, "Wa qawluhu inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus." So dito nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga mujahidin. Yung mga tao talagang nakikipaglaban sila
Nang dahil sa din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para gawin ng Allah ang din o ang Islam o ang Tauhid ay magibabaw para dalhin ng mga tao sa pagsamba lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga mujahidin na yan, sila ang innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili. Sabi nga rito, fi sabilihi. At tatandaan natin, pakikipaglaban, pakikipagdigma sa sabil ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi sa sabil ni Shaitan. Sa sabil ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito laging wag nating kalilimutan na ang jihad o pakikipaglaban o pakikipagdigma sa digmaan, at tinutukoy natin dito digmaan, iba ang digmaan sa kapayapaan. Iba ang digmaan sa panahon ng digmaan. Sa panahon ng digmaan, talagang isang Muslim ay talagang dapat wala nang tatapang pa sa kanya pagdating sa digmaan. Dahil ang kanyang hagad ay Jannah, kahit wala siyang pakialam, mamatay man siya o babuhay. Pero sa pagdating naman sa panahon ng kapayapaan, lalo may kasunduan, ingatan natin ang ating pag-intindi sa ganitong masala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala, akala natin minamahal tayo, yung pala, akala natin minamahal tayo, nakikipaglaban tayo, mali ang ating pamaraan ng pakikipaglaban. Pagkatapos sabi dito, sappan kaannahum bunyanun marasus, katulad ng mga sahaba, Ridwan, sila ay napakatatag talaga na sa panahon ng digmaan. Kapag sila ay nasa harapan, hindi sila umaalis sa kanilang posisyon. Pag sila ay bantay sa likuran, hindi sila umaalis sa kanilang posisyon kung saan sila inasay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan ang mga katangian na nabanggit dito. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili. So anong gagawin natin dito na sinabi nga ng mga hindi maaring mangyari sa Allah Subhanahu. Sabi niya dito na Allah Subhanahu, minamahal niya ang mga tao o ang mga Muslim o ang mga mujahidin na nakikipagdigma, nakipaglaban sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga Muslim, ito lagi na pag-uusapan, itong issue na ito, jihad. Jihad. Ang jihad yan ay bahagi ng Islam na hindi natin dapat itanggi. Huwag tayong maging masyadong marami sa atin lagi na mga Muslim na nagle-lecture na para bang tayo ay laging nag-excuse. Para bang hindi tayo guilty. Hindi tayo terrorist. Kaya lang, wag tayong para bang tayo ay defensive na nag-excuse na hindi. Yan ay batas ng Islam na bagit sa Quran at sa Sunnah. Sa panahon ng digmaan. Panahon ng kapayapaan. Hindi tayo apologistic lagi tayo. Para bang, hindi, ang Islam kasama sa buhay ng isang Muslim ang jihad. Ang jihad, kasama yan. Sabi nga natin, jihad at dipa, jihad at talab. Kapag pinasok ang ating lugar, ito ay jihad at dipa, wajib sa lahat ng Muslim na ipagtanggol ang kanilang din. Wajib. Jihad at talab, ito ay part kipaya. Ibig sabihin na kung tayo ay may kakayahan, tayo ang pupunta para makipagdigmaan o kaya tutulungan natin ibang kapatid nating Muslim sa ibang lugar, ito ay part kipaya. Lalong kung meron na doong nakikipaglaban o pinagtatanggol ng Islam, so hindi na obligado sa lahat. Pero kapag dating na tinatawag natin, tayo ay pinasok. Ito ay to depend para papasukin tayo ng ating mga kaaway na mga kupar. Dapat ipagtanggol natin, dapat wag tayong manatiling buhay. Di bali nang mamatay kaysa masakop ang ating lugar. Iba ninanais na masakop o kaya kailangan mas mabuti na ang mamatay kaysa sa palitan tayo ng mga hindi mga Muslim at ipairan nila sa ating lugar ang kupor at shirk. So kaya sa Islam, pagdating sa ganyan, banggitin natin yung mga ayah, yung mga hadith. Hindi pwedeng apologistic tayo. Maraming ganyan natatakot tayo. Ang Islam may Islam. Kung nabanggit na Allah Subhanahu wa Ta'ala, banggitin natin. Hindi yung para tayong hindi tayo, we are not terrorists. Yan ay talagang maliwanag hindi tinuturo sa Islam ang terrorism at hindi tinuturo sa Islam na tayo ay pumatay sa tinatawag natin panahon ng kapayapaan o kasunduan. At may paliwanag ko yan ng detalyado sa Al-Wala wal-Bara na merong nidam, merong system, merong sistema ang Islam, maliwanag na sistema magmula sa kitab at saka sa Sunnah kung anong batas ng Sharia.
So, panghuling aya na binigay sa atin dito ng muallif, wa qawluhu wa huwal gapurul wadud. Ito ay nasa surah Al-Buruj. Sabi nga rito, wa huwal gapur al-wadud. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, gapur na lagi niyang pinagtatakpan. Ang ibig sabihin ng salitang gapur, yung sitter at dunub. Lagi niyang pinagtatakpan ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pagpapatawad o pagbibigay niya sa atin ng mga pagkakataon sa paggawa natin ng kabutihan, lalo yung mga minor sin na binubura ito ng paggawa ng kabutihan. Sa paggawa natin ng kabutihan, nabubura ang minor sin. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinatakpan niya palagi ang ating mga kasalanan sa pagbibigay niya sa atin ng walang hanggang mga mercy sa pamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng paggawa. Ano mang unang kabutihan na gagawin natin, ito ay nag-i-erase ng mga minor sin. Maliban sa major sin, kailangan natin magtauba. At may syurat ang tauba. Pagkatapos sabi, wa huwal gapur al-wadud. So, ang salitang wadud, ito ay mahabba al-khalisa. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kanya pang al-wadud, na ang kanyang pagmamahal sa mga ambiya, sa mga rusul, at saka sa mga tao, na mga believer na gumagawa ng kabutihan, na obedient sa kanya, at lumalayo sa mga kasamaan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagmamahal ay tunay na tapat, hindi katulad ng mga ibang mga tao na nagkiklaim na sila ay Muslim pero hindi man kalis ang kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang sipat, sabi nga natin, maaring magkapareho lamang ang pangalan, pero ang sipat ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, ibig sabihin, yaliku bijalalihi wa bikamalihi. Angkop sa kanyang pagiging jalal at sa kanyang pagiging kamal o complete ang kanyang anumang uri ng asma wa sipat na magpakailanman ito ay hindi katulad ng kanyang mga maklukat o nilikha. So yan ang binigay sa atin ng imam, na ang binibigay niya sa atin ay puro aya ng Quran. Puro ng aya ng Quran. Na ibig sabihin, hindi tayo pinapahintulutan na gumamit ng ating ukol na nakis, pag-iisip na kapag ang pinag-uusapan ay bab ng asma wa sifat. O dat ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang sarili, o kaya yung kanyang mga af'al o mga kilos o gawain. Kailangan meron tayong nusus o text o magmula sa kitab at saka sa sunnah. So yan ang ligtas na pamaraan ng pag-intindi o pagtanggap ng asma wa sifat na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga natin palagi, ang ating ay tawqifiyah. Tawqifiyah. Kapag ang pinag-uusapan ay bab ng asma wa sifat, tayo ay nakatigil lamang sa nusus. Nakatigil lamang tayo sa aya at saka sa hadith na mutahhara. Sahih, hindi tayo magpapaliwanag ng asma wa sifat na Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng ginagawa ng ibang mga dalal na ginagamit ang kanilang isipan na may pagkukulang, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay umur al-gaybiyah at saka asma wa sifat al-ilahiyah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.